Yung impact naman po nitong pagbabalik ng NCAP dun sa ilang pangunahing lansangan, pabor naman po kayo doon? Well, anything na makakaapekto sa paghahanap buhay at anything na hindi magandang implementasyon, talagang apektado kami, lalo na ang mga driver. Nakakaawa na yung mga driver kasi pagod na sila, puyat na sila sa init ng araw, init ng makina. So sometimes talagang stress na sila sa kalye kung hindi pa sila mapapagbigyan ng kaunting violation at agad madidemerit ang kanilang lisensya, ay dadating baka ang panahon na wala na kaming drivers. Talaga no? Pati yung port congestion, di nga natin alam kung natugunan na yun Port congestion. Last question na lamang. Ma'am Maria, yung port congestion, I think the last time na nakausap namin kayo was about yung issue talaga ng port congestion. Nandiyan pa rin, Miss Pat at Miss Ali, dahil yun nga yung pinakamalaking dilema namin na ang mga driver namin pagod na pagod, maghihintay pagpasok sa pier, tapos pag nasa loob, yung pangako sa aming mabilis kakargahan, hindi naman nangyayari. Nangyayaring nag-i-standby ang mga truck namin dyan, mahigit pa sa isang araw. At mayroon namang At yung mga driver, pag nandyan na sa area na yan, hindi na sila pwedeng bumaba, hindi na sila pwedeng kumain, hindi na sila pwedeng magpupo, nagwiwiwi na lang sila doon. May mga dala silang mga arinola. Bote. Yung mga inumin. Yung mga ayan. Bote na lang. Mayroon akong gustong ihingi ng tulong sa inyong dalawa. Sige, manawagan na po kayo, Ma'am Maria. Tungkol dito sa vertical requirements ng ating NLEX at SLEX, medyo ito ang pinakamalaking problema sa ngayon, na sa halip na kami ang ruta, dire-diretso, because ito sa problemang requirements na nila na ito, umiikot kami ng napakalayo at nagiging sanhi ng laki ng kain ng krudo at pagod ng driver. Dahil may mga discrepancies na ayaw nilang i-allow kami na dumaan sa tulay na yon dahil sasabit yung aming daladalang container. Yung vertical clearance. Yung vertical clearance, yung height clearance. Paano po yung matutugunan? Ano na yun? Sementado na po yun? Paano itataas po yun? Alam mo kasi yun na nga yung aming pinipilit na nire-request kahit sa TRB or sa mga expressway operators nataasan. Na kung po pwede magkaroon ng joint inspection. Ano ba talaga ang actual? Huwag na lang sila yung mag-inspection tapos sasabihin sa amin na ganito ang resulta. Gusto sana naming makita by our eyes na ano ba talaga ang real situation. Kasi ang nangyayari, pagdadaan ka doon, i-stopin ka, maghihintay ka ng mag-i-escort sa iyo. Pag hindi nakapasa, iikot ka sa napakalayong lugar. Magdi-detour. So, dagdag gastos yan sa diesel at pagod sa mga driver. Hindi sila kaagad makatapos ng kanilang biyahe. Yan ang medyo parituhang napakalaki sa ngayon. Sige. So bago lang yan? Yung vertical clearance. Maria? Bakit parang bagong requirement po yan? Medyo bago pa lang itong isyong ito, kung na-monitor nyo doon sa Marilao, mayroong, di ba, mayroong... Sumabit. Yun. Simula noon, naging masyado na itong problematic. Even sa South Expressway, ganun din. Mayroong lugar doon na hindi ka din pinapayagan dumaan. Iikot ka ngayon sa mga bayan-bayan na ubod naman ng traffic. So, delayed. So, ano po ang panukala nyo? Kasi, Ma'am Maria, hindi naman din po naiintindihan din naman natin kung saan nanggagaling ang NLEX, SLEX at saka TRB na hindi na po maulit yun. Na hindi po cleared sa height clearance, sa vertical clearance yung naturang truck na yon. Grabe yung napinsala na dulot nun, ilang araw na rin-repair. Ang daang libo po yung mga apektado mga tao na gumagamit po ng expressway na yan. Ano po ang panukala ninyo para hindi po maulit yan?
Alam mo, isang malaking kalituhan ang nangyayari sa ngayon. Hindi namin malaman kung kaninong responsibilidad ba yan. Sa toll operator ba yan? Sa gobyerno ba yan? O kung local government or what? Dahil alam naman nila na pwedeng sumabit ang mga truck na ganyan, yung dalang konti. Kasi ang aming suspetsa dyan ay they keep on putting overlay. Kaya Nag-o-overlay sa kalsada. tumataas. Correct. Tumataas ng tumataas. Yes. So, Sana umiikli kung yung vertical bago clearance. Oo. Opo. Oo. Dapat yung kasi kinakayod muna or Correct. what. Pero actually, hindi naman kami technical person about that. Ang expert dyan, mga DPWH at saka Mga port engineer. operator. Oo, mga But civil engineer. But that is our observation. Correct. At hindi nga kami makaparticipate sa inspection para magkaroon kami ng another idea at na-reasoning kung bakit nangyayari yon. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.